Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Po, isa pong magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw po na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Hulyo 17, 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Dalawang araw bago ang pagpapalit ng liderato sa DepEd, 5 matataas na opisyal ng kagawaran nagbitiw na rin sa pwesto. Arangkada Balita! Ilang na mga residenteng naapektuhan ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao, nadagdagan pa mga biktima, nagpapasaklolo na. Arangkada Balita! Pag-aproba sa kita at singil ng Meralco, pinarerepaso ng isang dating ERC Commissioner. Arangkada Balita! Balita sa ibang dagat, 57 katao patay sa malakas na pagulan sa Afghanistan. Arangkada Balita! Sa sports, NCR muling naghari sa palarong pambansa. Arangkada Balita! Sa showbiz, 5 unang entry sa Metro Manila Film Festival 2024 inanunsyo na. Arangkada Balita! At ang tamayan na mamaya sa viral, kumakaabot ito nangangalakal na tatay na bumili ng tig-100 pisong cake para sa gumraduate na anak, kinaantigan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras ng 8 sandali makalipas po ang ika-5 ng morning. Dito pa rin po sa Impila may todong lakas dito WIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday, inyo po makakasama sa ngalan ni Miss Judith Estrada Lerino. Hanggang alas 6 po tayo, Drew Nasino. Arangkada Balita! Sa detalye po ng mga umaarangkadang balita, 5 matataas na opisyal ng Department of Education ang nagbitiw na rin sa pwesto. Ilang araw bago ang pagpapalit ng liderato sa kagawaran. Kinumpirma ito ni incoming Education Secretary at Senador Sani Angara, kung saan binubuo ang mga 5 nag-resign na sina DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa, Undersecretary Nolasco Mempin, Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Reynald Munsayak at Noel Baluyan. Epektibo ang kanilang pagbibitiw sa Hulyo 19 sa Biyernes po yan. Hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto ang 5 opisyal, pero meron na pong naunang pahayag si Yusek Powa na ito po ay, ang layunin po nito ay para magbigay daan kay incoming Secretary Angara na makapili ng mga hahalili, makapili po ng mga papalit dito po sa mga opisyal po na nagbitiw bilang bahagi po ng resignation nga rin po, pagpapalit nga po ng liderato sapagkat maglilisanin na po ni Vice President Sara Duterte ang kagawaran at papalit naman po si Senator Angara. Arangkada Balita! Taglay pa rin yan, handang-handa na si incoming Education Secretary Senator Sani Angara na makatrabaho ang sinuman. Ito'y matapos magbitiw sa pwesto
ang 5 matataas pa na opisyal ng Department of Education. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Angara ang DepEd dahil sa maayos na pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng kagawaran sa panahon sa transition period. Kahit anya may mga trabaho, ang mga ito ay nabibigyan pa rin siya ng oras upang magkaroon ng briefing bago ang official turnover ceremony. Samantala, nakatakda namang magpulong ngayong araw sina incoming DepEd Secretary Angara at ang papalitan nitong si Vice President Sara Duterte para sa formal turnover ceremony sa DepEd Central Office sa Pasig City. Arangkada Balita! Tiniyak naman ng pamahalaan na matatanggap na ng mga public school teachers ang kanilang hinihintay na performance-based bonus para sa taong 2022 at 2023 kahit na may direktiba ang Malacanang na repasuhin ang proseso bago ito tuluyang maibigay. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, makaaasa ang mga guro na makukuha nila ito sa kabila ng inisyong Executive Order No. 61 ng Palasyo na nag-uutos na pag-aralan ang Result-Based Performance Management System at ang Performance-Based Incentive System. Ilan sa naging balakid kaya't hindi na ibigay ang bonus ng mga pampublikong guro sa loob ng 2 taon ay dahil sa mga maling impormasyon, duplicate records at ang pagkakabilang ng mga DepEd personnel na wala sa personal services itemization at plantilla. Sa ilalim ng EO61, ang DBM ang mag-evaluate sa mga nasabing sistema upang mabawasan ang mahabang proseso at maging mas epektibo ang pagpapatupad nito. Arangkada Balita! Maya po, subukan po nating makuha po ang update ng pag-asa kaugnay po doon sa low pressure area na nandito po ngayon sa loob po ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, partikular na po sa Visayas at Mindanao. At speaking of masamang panahon, umabot na sa mahigit 11,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha, bunsod nga ng pag-ulan, dulot po ng habagat at yan pong LPA dyan po sa bahagi po ng Mindanao, partikular sa Maguindanao del Sur. Ito ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon po sa PDRRMO, nasa 300 pamilya mula sa bayan ng Pagalungan ang kasalukuyang nagsilikas at nakikituloy po. Pansamantala po silang nanunuluyan sa palengke na nagsisilbing temporary evacuation site dahil pinasok na ng baha ang munisipyo, maging ang police station at ang mga paaralan sa lugar. Kapatid na hanggang leeg na rin ang baha sa ilang bahagi ng barangay Baliwasan sa Zamboanga City at natabunan naman ang gumuhong lupa ang 2 bahay sa barangay Pamukutan. Dahil dito, nananawagan na ng tulong ang mga residente at kabilang po sa kanilang hinihiling ay ang bigas, tarpaulin, mga tolda dahil ilan po sa kanila napipilitan ng manatili sa gilid ng kalsada. Samantala, tiniyak naman ng hepe ng ZCDRRMO na ginagawa na ng ahensya ang lahat ng paraan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad at pinag-aaralan na rin ng lokal na pamahalaan ang relocation. Arangkada Balita! At speaking of lagay po ng panahon at kung ano na ang estado po at nasaan na po yung LPA na yan, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si Ginoong Alzar Aurelio mula dyan sa Pag-asa. Makulimlim at maulang morning, Alzar. Magandang umaga po sa ating lahat. Malaking bahagi ng bansa ay nakaranas ng mga pag-ulan dulot ng LPA at habagat. Yung LPA ay kalukuyan na sa lang 200 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Sabihin, malapit ito sa may bandang Mindanao at sa ngayon ay mababa rin ang chance na maging bagyo. Yung nga po, asahan po ng mga pag-ulan dulot ng habagat at LPA. Ang mga lugar po ng mga karanas ng kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm ay itong
buong Visayas at Mindanao. Kasama rin po ang Calabarzon at Bicol Region at Mimaropa. Ang nalabing pong bahagi ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pagulan dulot ng thunderstorm. Ang itong habagat ay magpapatuloy ng epekto nito susunod ng 24 oras at sa ngayon wala po tayong gale warning kaya safe naman pong pumalaot ating mga kababayan. Pero mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan dulot ng LPA at ng habagat. Yan pong ating update sa lagay ng panahon. Alzar, ito bang mga nararanasan nating pag-ulan sa Metro Manila, ito habagat din ba ito? Opo, habagat po sa may bandang Metro Manila at dito din po sa may bandang Calabarzon at sa may western section ng Central Luzon. Lalakas pa ba yung habagat na yan, Alzar? May posibilidad ba na lumakas pa yan? Kapag naging bagyo itong LPA, posible po maging lumakas po habagat. Ayun. Pero yung La Nina phenomenon yan ba ay... Kasi kung di ako nagkakamali, naglabas na ang Pag-asa, naglabas kayo ng tama ba? La Nina Watch ba yan o La Nina Advisory? La Nina alert na okay. Ito ay nga po inasang ma-expect tayo La Nina by August. Next month na pala yan, Alzar, ha? Malapit-lapit na yan. Well, anyway, antabayan na namin yung inyo pang mga update kaugnay dyan sa inaasang pagpasok o posibleng pagpasok ng La Nina. Yan bang La Nina na yan, magiging malakas ba ang epekto niyan? Magiging strong La Nina ba yan? O kumbaga mild lang ba yan? Tayo na mga data kung ito magiging strong. Magiging strong? Wala pa tayong date na makakapagsabi na ito. Wala pa. Okay, sige. Alright. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula dyan sa Pag-asa. Sige po, magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga taga Pag-asa. Alright, sa oras na 17 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat buhat sa labas ng impilan. Isang Chinese patay, 3 iba pa arestado ng immigration sa Pampanga. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Isang grupo ng mga Chinese national na umano ay responsable sa serye ng pagpaslang, gayon din ang pagkidnap ng mga dayuhan sa ating bansa ang naaresto ng Bureau of Immigration. Isa sa mga naaresto o isa sa mga ito ay nagbaril sa sarili, samantalang 3 pang mga kasamahang Chinese murder suspect ang naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Angeles, Pampanga. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang grupo ay siyang responsable sa pambibiktima ng mga dayuhang dinudukot sa Central Luzon, kung saan ang karamihan sa mga ito ay kanilang pinapatay at itinatapon ang bangkay sa bahagi ng Pampanga. Gayunpaman, ang mga suspect ay nakilalang sina Feng Sengheng, 29 na taong gulang, gayon din si Chow Yibu, 33 taong gulang, at isang nagngangalang Wu Puwen, 35 taong gulang, na nagbaril sa kanyang sarili nang ito ay ma-corner ng mga otoridad at ito ay kanyang agad na kinasawi. Isa namang Chinese na babae na identified na si Wang Yan ang kabilang sa inaresto at ipaghaharap ng deportation proceedings matapos nga maaresto sa Pampanga. Raul Esperas, Patrol 45, nagbawalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Dako naman tayo sa ating Metro Patrol. Kaugnay po sa balitang bigas mula dyan sa Navotas. Beth Samson sa detalye. Pinapurihan ni Navotas Representative Toby Chanco ang Marcos administration sa pagsisikap nito na palawakin ang paraan
upang makabili ng abot kayang halaga ng bigas, kasunod ng panawagan ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na dadagdagan pa ang bilang ng kadiwa outlets na nagbibigay ng 29 per kilo ng bigas mula 13 hanggang 23 tindahan. Ang mga benepisyaro ng 29 Kilo Rice Program ay kinabibilangan ng mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o ng 4Ps, solo parents, senior citizens at persons with disabilities. Kamakailan lamang, nasa 1,500 na botenyos ang nakabili ng tig 5 kilos na 29 kilo ng bigas. Nagpasalamat naman ang mambabatas kay President Bongbong sa kanyang pagsisikap na tiyakin na makabibili ng low-cost rice sa pamamagitan ng Kadiwa ng Pangulo Program. Binigyan liwanag din ang inaasahang rollout ng Department of Agriculture kasama ang National Irrigation Authority upang maglaan ng low-cost rice supply sa mga Kadiwa stores. Suportado rin ni Tiangco si Speaker Martin Romualdez sa kanyang layunin sa pagkakamit ng rice self-sufficiency sa 2028 na nakatutok ang agrikultura sa tiyakin ng suporta para sa mga magsasaka at mga fisher folks o mga mandaragat. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang paksa ng mga balita, naghain na ng petisyon sa Court of Appeals ang isang dating commissioner ng Energy Regulatory Commission upang hilingin ang recomputation ng rate charges ng Meralco na nagkakalaga ng 160 billion pesos. Binigyang diin ni dating ERC Commissioner Alfredo Non sa kanyang 30 pahinang petition for review na dapat magkaroon ng hiwalay na audit ang awat o yung actual weighted average tariff ng Meralco sa halip na ikumpara lamang sa mga report na isinumite ng Power Distribution Company sa ERC. Batay sa pagtaya ni Non, lumalabas na ang desisyon at kautusan ng ERC na nag-uutos sa Meralco na mag-refund ng 40.5 billion pesos sa mga customer nito ay katumbas lamang ng 25% ng kabuuang refund. Dahil dito, inihirit ng kampo ni Non na ang CA mismo ang magbago sa desisyon ng ERC o magkaroon ng mungkahi ang appellate court kung paano ito itatama. Samantala, nanindigan naman si Attorney Ronald Valles, head ng Meralco Regulatory Management, na tama ang naging desisyon ng ERC at may ibang motibo ang paghahain ng petisyon ng dating ERC official. Arangkada Balita! Samantala, dako tayo sa mga pag-uulat buhat sa probinsya. 2 motorcycle rider patay sa aksidente sa Quezon. Mula Calabarzon, Arman Cambe. Dead on the spot ang 2 motorcycle rider matapos bumangga ang sinasakyan nilang motor sa nakaparadang traktora sa Maharlika Highway, Candelaria, Quezon kagabi. Kinilala ng mga pulis ang biktima na isang alias Rodel at ang kasito na si Alvin Albiso, 21 anyos, factory worker na nagtatrabaho sa Lucena City. Ayon sa mga investigasyon ng pulisya, mabilis na takbo ng nasabing motor at hindi nito napansin ang nakaparadang traktora sa tabi ng daan. Sa pagkakabangga, dead on the spot ang 2 nasabing factory worker at sumasailalim sila ngayon sa masusing investigasyon ang driver ng nasabing traktora. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impilang ng Todo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, isang PDL arestado sa kasong karnaping. Wala naman sa Ilocania, Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Inihain ng Claveria Police Station ang isang warrant of arrest laban kay Akap 30, 30 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Centro 7, Claveria, Cagayan, nakasalukuyan nakapiit sa kulungan. Ayon sa ulat, ang mandamento de aresto laban kay 30 ay sa kanyang pagkakasangkot sa isang kaso ng karnaping na siyang inisyo at dinagdaan ni Honorable Gemma Pia Bucaya Madrid, Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 12, Sanchez Mira, Cagayan, noong Hunyo 14, 2024 na may inakomendang piyansa nagkakalaga ng 40,000 pesos
para sa pansamantalang nitong kalayaan. Ang naturang suspect ay manatili sa kustodya ng Claveria Police Station para sa dokumentasyon bago iharap sa korteng pinagmulan ng Amiendo de Arresto. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ay, ito ng bugsupoy ng mga pag-uulat buhat sa labas ng Kimpilan. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, alas 5:26 na. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, sa oras na ganap ng alas 5:32 na po ng morning sa ikalawang sigwada ng mga umaarangkadang balita. Dako tayo sa isa pang pag-uulat buhat sa labas ng Impilan. COMELEC Chairman George Garcia inulan ng suporta mula sa mga tauhan ng poll body. Patrol 5, Aya Yupangco sa detalye. Aya. Suporta ang mga tauhan ng Commission on Elections, National Capital Region, COMELEC NCR at League of Election Officers of the Nation kay Chairman George Erwin Garcia. Ito ay sa kabila ng mga ibinabatong akusasyon kay Garcia matapos pumirma ng kontrata ang COMELEC sa Miro System para sa 2025 midterm elections. Giit ng mga election officers ng COMELEC NCR, marami nang nagawa si Garcia para ipatupad ang maayos, mapayapa at patas na halalan. Bukod dito, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napanatili ang integridad ng mga nagdaang halalan kasabay ng ilang mga reforma na ipinatupad. Naniniwala rin ang bawat tauhan ng COMELEC NCR at ang League of Election Officers of the Nation sa pamumuno ni Garcia, lalo na sa trabaho nito na ipakita ang pagiging patas, transparent ng COMELEC. Sa kabila ng isyu, patuloy pa rin ang COMELEC sa ginagawa nilang paghahanda para sa 2025 midterm elections, kung saan inaasahan naman ni Garcia na madadagdagan pa ang mga paninira sa kanya, lalo na kapag malapit na ang halalan. Ito is Patrol number 5. Ay, pa ako para sa kilometro ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang grupo po ng mga guro sa pangunguna ng Teachers Dignity Coalition, partikular ni TDC Chairman Benjo Basas. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, Ginoong Benjo Basas. Magandang medyo maulan-ulan pong umaga po sa inyo. Welcome po muli sa DWIC Alu 23. Yes, sir. Good morning po. Hello. Good morning. Yes, po. Good morning po. Good morning po sa lahat po ng ating nakikinig at nanonood po. Opo, Ginoong Basas, ano pong reaksyon niyo po rito simula po, actually matagal na itong, nung ano pa, June pa ito natin napapag-usapan, ano? Pero ito po, malapit na po, talagang tuloy na yung pagpapalit po ng liderato dyan po sa DepEd come this Friday, itong July 19. Ano ho ang inyo pong mga rekomendasyon pa o reaction pa ho, Ginoong Basas? Tama po, no. Tayo na po yung magpapalit na po tayo nung liderato nung ating DepEd, no. Kaya po ngayon talagang mas talagang amin din po, no, tinututukan yung mga advokasya. And of course, no, yung aming mga kahiling yan, no, dito po sa DepEd Secretary na papasok, no. Mm-hmm. At nagkaroon din naman kami ng pagkakataon na makausap si Senator Angara, no, para dito sa ating mga issues, no, sa Department of Education. Mm-hmm. In particular, syempre yung ating mga issues, no, ng ating mga guro. Mm-hmm. Sa tingin ho ninyo, kasi kahapon meron pong mga nag-resign pa na matataas na opisyal, no? Sa kabilang na po si Undersecretary DepEd spokesperson Michael Powa.
ang sinasabi niya ho dito para magbigay daan sa pagpili para po magkaroon po ng pagkakataon at itong incoming Secretary, Senator Sani Angara, na makapili po ng kanya pong mga itatalaga dyan. Kumbaga, sa tingin ninyo, may mas malaki pang, okay na ba yung ganyang estado ho ng mga opisyal ho na yan o kailangan pa ng babalasahin pa uli yan? Siguro yung pag-resign ni Yusek Powa ay ito naman ay parang courtesy resignation. Opo. Normal naman po ito doon sa ating mga empleyado at mga opisyal kapag may bago. Dahil sila naman ay hindi naman sila kumbaga mga homegrown, ito ay mga pinili ni Secretary at VP Inday Sara nung namumuno. Yung hinggil po doon sa pagbalasa, syempre talagang ito ay magiging magiging baraha ng ating bagong DepEd Secretary na papalit kung meron man na kailangan pang sabihin na po natin kailangan pang baguhin. Sino ang dapat na kumbaga piliin pa, kumbaga dapat coming from the education sector, dapat ba masunod yun, Ginoong Basas? Well, yes, kung sakasakali po, sana, pero again, alam na naman na po natin yan, kung meron pong mga tsaka yung mga iba namang position sa Department of Education po talaga, ay hindi naman talaga strictly na educator yung kinakailangan, like syempre doon sa mga strand ng mga legal, strand ng finance, even administration, normally talagang ang kinukuha po dyan yung mga talagang aligned, yung experience at yung kanilang expertise doon po sa mga particular na trabaho po na yun. Sa tingin ho ba ninyo ma-fulfill ho ni incoming Secretary Sani Angara yung mga iba pa hong mga naiwang mga proyekto o iiwang mga programa po ni VP Inday Sara sa DepEd? Ang tansya ko po kasi yung leadership at yung team ni VP Inday at ni Senator Angara ang alam ko nagkakaroon naman sila ng pag-uusap for transition. Mamaya meron daw silang may meeting daw sila. Opo. And at the same time na uliligan din naman natin na nagkakausap sila para dito sa mga gagawain. At sabi din naman si Senator Angara na of course itutuloy niya yung mga pending na mga issues na pinasimulan po ni VP Inday. So I think naman to I think kumbaga positive naman po ito syempre hindi natin pinag-usapan dito sa sentro yung ating mga yung itong mga usapin na ito at kung ito ba itong mga mahaba-haba yan. Ginoong Basas. At kung ito ba ay pabor ba kami dito o hindi, but nevertheless tingin naman namin magagawa may pagpapatuloy kasi meron din mga issues po o mga programs well may dalawa kami yung tinukoy during our meeting with Senator Angara sige sir, bagitin ko sa yung dalawa na yun yung DepEd Order number 2, yan yung reduction of administrative tasks ng mga teachers. Pangalawa yung DepEd Order number 5. Ito yung provision ng overtime pay sa mga guro. Ito ay mga program na pinasimulan or kumbaga in order formally ni VP Inday as secretary pero hindi pa ito napatutupad
no? Kaya mukhang challenge ito kay Senator Angara. Alright. Speaking of challenge, ang challenge talaga, magbabalik eskwela na tayo, Ginoong Basas. At next week na, no? May brigada eskwela pa pala. Anong mga, kumbaga, anong mga hakbang po ang inyo po mga inalatag dito, Ginoong Basas? Well, ayan, no? Anticipated rin namin po itong pagbubukas ng klase. No, medyo ito, no, mahaba-haba rin po yung naging yung naging discussion po dito nung nakarang taon, hanggang doon sa magkamap nga, no, diyan sa July 29, at kung bakit medyo napaga na ito, no, kasi in the past po no August may September pa nga, in fact may October pa nga tayo during the pandemic, no. Ito ay in anticipation syempre no pagbabalik natin doon sa old school calendar by next year, no. At magandang po ito, magandang indication po. Gayunpaman, syempre no itong pagbabalik natin sa eskwela ngayon, hindi ito simple, no, dahil ang dami nito, no, Actually, actually. Oo, meron tayong first phase nung bagong curriculum na ipatutupad, no. Ito, tapos ito rin yung bago rin yung secretary natin. Biruin mo, after a week, iba na yung secretary. Maraming bago. Tapos natin. Opo, marami pong bago, no? Kaya very, mataas din yung level nung challenge. But at the same time, no, mataas din naman yung level nung anticipation, no, na maganda rin ito, no, itong papasok na taon po sa atin. At kami excited din naman, no, although syempre nandiyan pa rin yung matatagal ng mga issues, matatagal ng mga usapin na hindi pa rin natin na-address. Yes, pag in-address pa natin yan, baka kulang ang oras natin dito, Ginoong Basas. Well, anyway, doon na lang sa mga iba pang mga katanungan, sa iba pang mga, sa issue, balik eskwela, brigada eskwela, ilang milyong estudyante na naman ang papasok this coming school year 24 to 25. At may bago tayong kalihim, magiging bagong kalihim sa katawan ni Senator Sonny Angara. And of course, DepEd, yung ating kalidad ng education natin ay masasabi ba nating bumababa ang kalidad ng edukasyon natin? Recently lang may mga inilabas na mga report yung ating kumbaga yung pagiging malikhain natin, bumaba yung grado natin dyan at sa iba pang mga report, Ginoong Basas. Well, undeniably, no? Yun. Medyo bumaba po talaga, no? At nakikita naman ho natin yan, no? At syempre, ang amin pong take po naman talaga dyan, no? Ever since, no? Kahit naman po anong gawin natin na ayusin yung curriculum, no? Pagandahin yung ating K-12. Opo, yung mga K-12 natin, ano po. Kahit ano gawin natin dito, kung hindi natin ina-address, no? Yung basic needs ng ating mga classrooms, no? Ng ating mga bata at ng ating mga teacher, talaga mahirap. Diba? Kasi parang mali yung approach natin na bumaba yung tawag dito, yung comprehension, ano? Yung reading comprehension, no? O kaya yung mahina tayo sa math at science, 'di ba? Ang solusyon natin baguhin yung curriculum, 'di ba? Magbago at mag-train ng mga teacher, no? As if na ang problema ay nandun sa curriculum at teacher. Ay hindi po, no? Ang problema po ay magkakawing po 'yan. No, ang problema natin yung mga basic, no? Nagsisiksikan yung mga bata natin, wala tayong maayos na mga mababasa na mga libro, no? Mainit yung classrooms po natin. And to take note, yung sahod ng mga teacher. And to take note, Ginoong Basas, sorry to interrupt, ang DepEd ang may pinakamalaking pondo. Diba? Despite na meron tayong pinakamalaking pondo sa DepEd, ang ating quality of education, yun na nga, binabanggit nga natin, undeniably, quote and unquote, galing sa'yo, bumababa ang kalidad ng edukasyon. Despite na merong malaking budget sa DepEd, sa education sector. Opo, that is a constitutional mandate naman po na dapat pinaka yung budget ng education sector, no? At yung DepEd ang pinakamalaki ehensya natin, no, sa buong gobyerno, no?
Hindi lang sa education sector, no, kundi sa buong government service, di ba? Pero pag tinignan natin, sir, kulang eh. Yeah. No, ibig sabihin hindi na-address, no, kahit malaki yung budget na ito, seemingly, no, of course, no, nominally malaki siya, di ba? Pero ano yung need? Di ba, ano yung need, no? So kung halimbawa, kaya sobrang laki niyan dahil meron tayong 1 million na empleyado ng DepEd, di ba? So peldo natin yan buwan-buwan. No, doon pa lang malaki na yun kasi may mga ibang ahensya na wala pang 1,000 ang empleyado, di ba? So yun, sobrang laki talaga nito. Pero ang laki rin pa rin ng backlog natin. May mga backlog pa rin tayo sa classrooms, no? Mga backlog pa rin tayo sa number of teachers and personnel. No, wala tayong mga libro, no? Sa ngayon, puro module lang pinagagamit natin, ano? So, ibig sabihin ito, mga basic po ito, no? Mababa yung sweldo natin sa mga teacher natin, ano, kumpara doon sa mga perennial problem na opo, no. Kaya nga sabi natin baka mahirap, no. Butan tayo ng oras na baka naman may kaunting kahit masasabi natin may pagbabago sa pagpapalit ng liderato na aasahan, baka may mga pagbabago tayong aasahan, ano. Pero doon pa sa iba pang maihabol ko lang bago tayo tuloy bumitaw, Ginoong Basas, yung sa K-12 pa pala. So ito, actually problema rin ng mga magulang ito. So ano nang status nitong K-12? Ano ba? Back to ano ba tayo? Back to basics ba tayo? Back to original system pa rin ho ba tayo? Yung K-12 po ay nananatili pa rin ngayon eh, no? So, ang sabi ng DepEd, meron silang ginagawang review doon sa grades 11 and 12, no? Kasi yung ating bagong curriculum na matatag, no, ay kinover lang yan ng grade 10. Okay. Hindi pa po kasali dyan, ano, yung ating senior high school. Ang senior high school, yun naman ang main feature at yan ang muka ng K-12 program, no? Na lumalabas na Sir Drew, no, yung mga promises ng K-12 ay hindi natupad, no? Mainly, no, eto napansin niyo ng Pangulong Marcos, di ba? Parang yung employability ng mga bata ay questionable. Di ba? Parang employable lang sila dahil sa age of employment. No? 18 sila pagka-graduate ng high school, but then skills-wise, no, hindi po ubra at marami yung may ganyan pong observation, di ba? Si HR, PIDS, yung grupo ng mga employer, no? So, ibig sabihin may question talaga, no, dun sa quality dito. Kailangan po talagang paghusayin po. At bilang panghuli na lang, Benjo, ano ang aasahan, ano ang inaasahan mo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, pag tinanong po yung teacher, no, ang inaasahan po naming marinig, gusto naming marinig talaga yung anunsyo niya, no, doon sa napakatagal na namin hinihintay, no. At ipinapangako din naman ng DBM, no, na aumento sa sweldo. Alam naman namin hindi ito kalakihan, no, pero sabi nga natin kahit maliit do ay dapat pagtuunan na ng pansin yung mga teacher natin at kung ito ay sasakupin ng isang mas malaking polisiya ng pasweldo, di ba, na alam mo naman, no, laging tranches yan, ano, okay na kami kung ito yung first tranche. Of course, gusto namin talaga yung substantial, no, na salary increase. Ang dami nating mga panukala for substantial salary increase, di ba? Pero madalas ang pinipili ng gobyerno, ng BBM at ng Pangulo ng Pilipinas ay yung mga aumento na barya-barya. So we expect, no, that this time, kasi Sir Drew, no, nung nakaraang dalawang sona ng Pangulo, no, walang banggit ito halos no, in particular sa mga guro. Binabanggit niya, no, pero dumadaan lang, no, ang education sector. No, this time, we expect, no, a more particular, more specific po, no, na mention of our teachers in particular, of course, no, our salary increase for our teachers po. Alright. Sige, aasahan din namin sa mga susunod pang episode ay madudugtungan pa itong mga issue na ito. Mahaba-haba pa itong mga issue sa sektor ng edukasyon hanggang sa pag-upo ng bagong kalihim ng DepEd, Ginoong Basas. Marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Drew. Maraming salamat din. Good morning at salamat thank you po. sa Ingat po kayo. Si Chairman Benjo Basas po yan ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Arangkada
Balita. Babalik po muli Arangkada Balita makalipas na may makapaalala. Oras ay 9 na minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, diabolo natin ang isa pang pagulat buhat sa labas ng impilan. Kamara, all systems go na para sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Handang-handa na ang House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA 2024 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na sapat na ang mga ginawang hakbang ng Kamara sa paghahanda ng entabladong gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa makasaysayang talumpatin nito. Ayon sa lider ng Kamara, naging matagumpay ang huling interagency meeting noong Lunes sa pagitan ng Office of the President, dalawang kapulungan ng Kongreso at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Speaker Romualdez na bagamat ang SONA ay pangunahing magpapakita ng mga tagumpay ng Administrasyong Marcos, ilalahad din ito ang mga plano ng Pangulo para sa mga darating na taon, kabilang ang tungkulin ng Kongreso na may patupad ang mga programa ng pamahalaan para sa sambayan ng Pilipino. Binigyan diin ni Speaker Romualdez na excited na ang Kamara sa SONA ng Presidente dahil alam nilang maraming positive development ang maibabahagi ng Pangulo sa bansa. Samantala, sinugundahan naman ni House Secretary General Reginald Velasco ang pahayag ni Speaker Romualdez at sinabi na handa na ang Kamara sa pagdating hindi lamang ni Pangulong Marcos kundi maging ng mga senador sa pangunguna ni Senator Francis Chis Escudero, mga miyembro ng gabinete, mga piling panauhin at mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Sinabi ni Sec. Gen. Velasco na kabilang sa mga naging paghahanda ang pagsasaayos ng traffic rerouting, pamamahagi ng mga imbitasyon sa mga dating pinuno ng bansa, opisyal ng pamahalaan, mga pangunahing stakeholder at iba pang mahalagang bisita kasama na ang mga miyembro ng diplomatic community. Tinalakay din sa nagdaang pagpupulong ang senaryo ng pagdating ni PBBM at mga panauhin, gayon din ang mga hakbang pangseguridad, kabilang ang pagtiyak na may komprehensibong plano sa mga nakatalagang law enforcement personnel na mangangalaga sa lahat ng mga dadalo at magpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa SONA. Bukod dito ay may nakahanda ring medical protocol para naman sa mga posibleng emergency kung saan ay nakaantabay ang mga medical team at mga facilities. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At tayo po ay pansamantala po na magpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23 sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino. Ito po yung lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.